Street Ferry to conduct an interview about the flash flood before. So we talked to one of the victims called Abdul Majid, a 22-year-old boy. Yes, according to him, he was in grade 2 level. Ang dating kalmadong ilog ay nagbago sa isang biglang baha, flash flood. Minaswas ang mga taniman, bukod, tulay at daanan. Nakarinig ng iyak ang mga kapitbahay habang ang tubig ay umaabot sa tuhod hanggang bewang at iba pa ay halos sa dibdib. Kasabay ng takot, umiiral ang pagtutulungan. Tumutulong ang mga kabataang lalaki sa paghatak ng mga lubid. Para gabayan ng mga tao, inaakay ang mga matatanda at mga may kapansanan. Ang may ina ay iniyayakap ang kanilang mga anak habang sumasakay sa mga bangka pang-rescue ng barangay. Makalipas ang ilang oras, humina ang ulan. Pagsapit ng umaga, unti-unting bumaba ang baha. Iniwan ang mga kalsada sa puno ng putik, sirang kasangkapan ng mga bakas ng mabilis na tubig. Ngunit sa gitna ng pagkasira, nagtipon-tipon ang mga taga-Tamuntaka, pagod, nakikinig, pero ligtas at nagkakaisa. Sama-sama nilang nililinis ang putik, inaayos ang mga nasira at tumutulong sa isa't isa. Umapaw ang mga ilog, hindi kanilang tapat at pagkakaisa. Flash flood, pag-apon ng ilog sa Tamuntaka. Sa tahimik na pamayanan ng Tamuntaka, payapa ang araw-araw ng pamumuhay ng mga bata ay naglalaro sa tabing ilog. Ang mga mangingisda ay naghahanda ng lambat tuwing madaling araw. At ang mga pamilya ay nagkukwentuhan tuwing dapit hapon. Matagal ng kaibigan ng mga taga roon ang ilang hanggang nang dumating ang araw ng bagyo. Ang lahat ay isang hapon nagsimulang dumilim ang kalangitan. Unti-unting bumagsak ang ilang ulan, hindi karaniwang ambon, hindi malalakas at tuloy-tuloy na patak. Habang nakikinig ang mga tao sa dagundong ng kulog, hindi nila alam sa itaas ng kabundukan, pabilis ang pagtaas ng tubig sa ilog. Pagsapit ng gabi, umapaw ang ilog ng Tamuntaka. Mabilis ang agos, bit-bit ng mga putik, sanga at mga water. Pabilis ang pagtaas ng tubig nang unti-unti nang lumagpas sa pampang at tumutulak papasok sa kabayanihan. Umapaw ang tubig, sigaw ng isang residente habang nagkakatok sa kanilang mga pintuan. Maya-maya, ang tahimik na kalsada ng Tamuntaka ay napuno ng umaragsang tubig. Nagmamadaling kinuha ang mga pamilya, mga pamamahalagang gamit. So we are from CSU. So ito yung part ng performance task namin sa history, and then we would like to ask you a question about the flash flood about sa Tamuntaka po. So ano yung pangalan niyo po? Ako nga pala si Abdul Majid P. Ismail. Ilang taon ka nung nangyari yung flash? I think nasa 7 or 8 years old ako that time nung nangyari yung malakihang flash flood sa buong area ng Tamuntaka. So, nung nangyari yun, ano yung ginagawa mo nung time na yun? Marami po kasing affected that time ng flash flood. Halos buong Tamuntaka area. Lalo na po kami na sa tabing ilog kami. So kami yung unang affected ng flash flood that time. Halos yung kalahating bahay namin hindi na makita sa sobrang laki talaga ng baha. Umabot din siya ng almost 2 months. Nasa evacuee center din kami sa Tamuntaka Central School that time. May bunso kaming kapatid nun, bagong silang lang din siya. So umabot na siya ng malapit na siyang mag-iisang taon that time. So dito na rin siya inabutan ng isang taon sa evacuation center sa Tamuntaka. So marami pong affected. Kung ang itatanong is ang dami, as in sobrang dami po. And that time kasi is marami na rin pong population sa Tamuntaka. So ayun, nang dahil din sa mga local government, especially ng mga barangay chairman,
So marami din po kaming tulong na natanggap galing sa kanila. Mga ano yun siya, mga bigas. Yes, yung Mga damit? yung mga relief goods such as yung mga pangangailangan, mga damit, marami. Tandang-tanda ko rin po yung nung pumunta si Senator Mick Zubiri. Meron po pumunta from national government, si Senator Mick Zubiri. Tandang-tanda ko po rin na pumunta, physically pumunta siya sa evacuation center para tingnan yung mga affected ng flash flood. Ano yun yung gataliman mo po siya? Ano yun siya, every month, every week? Or... May mga private sector or organization naman na daily pumupunta doon. May yung iba naman is may mga monthly, may weekly. So marami rin po, wala pong specific date or time ang pagbibigay nila ng relief goods. Merong daily. Ang lagi lang talaga na dumarating na supply doon is yung tubig. Number one na hindi po nila inaalis na supply doon is yung tubig. But the relief goods is meron din namang galing talaga sa pamilya at meron din namang galing sa kanilang natulong. Yung nung after nung evacuation, di ba, almost nasira na yung house, di ba? May tumulong din na ipagawa or Hindi ko rin siya masyado maalala sa kabataan din. Pero feeling ko is kapag financial, feeling ko wala din naman tumulong. Pero binibigay lang talaga nila is the relief goods. Ang even now, wala talagang nagbibigay ng financial kapag ganun. Pero ang relief goods ang pinaka number one na pinakauna priority na binibigay ng mga local governments. ano yun siya, nung may nag-warning ba na may magbaha or talagang on the spot na or... Wala. Actually, yung flash flood is natural phenomenon Yes. na siya. Walang naging warning since wala din namang typhoon or bagyo that time. Wala. Biglaan siya. Sadyang tumas lang talaga yung level ng tubig. Kaya ganun na din yung hindi naman siya malakas na hangin or malakas na ulan. Sadyang tumaas lang talaga yung level ng tubig sa Tamuntaka. Dahil alam niyo naman, nakikita niyo naman sa Tamuntaka. Kaya by year 2016 is nagkaroon na kami ng flood control dito. Kaya hindi na rin siya masyado bumalik yung flash flood na gano'n na talaga. Hindi expected. Hindi siya expected. Grabe pala yun. Parang sa So, ganun lang din. The life must go on. Kailangan talaga is kahit na hindi kaya, kakayanin. Siyempre, kailangan din na magsikap ng pamilya para. Kasi hindi naman pwede na sa local government lang din tayo magtitiwala. Kaya kailangan din ng sariling sikap para maiahon yung mula sa nangyaring ganun na trahedya. little appreciation po sa pangalaman. Thank you, ma'am. Salamat po. Salamat.